Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel Ame from Japan. Kabayan Sagittarius, this reading is for you. Tingnan natin na iyong first week ng November 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. General reading tayo Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Energy reading anuman ang, ayun na nga, paulit-ulit si ate, no? Siyempre, tatandaan nyo palagi na kayo pa rin ang makapagpapabago ng buhay nyo. Wala sa baraha, wala sa sino man. Kayo pa rin magdedesisyon. Meron tayong Capricorn, Sagittarius, Aries, Cancer, and Gemini. Makaka-receive ka ng isang communication, information sa taong malapit sa iyo. Pwedeng sa anak mo, pwedeng sa kapamilya mo, pwedeng sa karelasyon mo, a person who's connected sa iyo. Ang nakikita ko dito. May nakikita akong matanda. Dito, hindi ko alam kung sino yung matanda, pero may matanda ako nakikita. Dito, siguro there's a connection with someone na mas matanda sa'yo or mas may edad sa'yo. Yun na nakikita ko dito. Na you are in a, kasi dito sa isiki, ibig sabihin, yung mga pagbabago ng buhay na gusto mo mangyari sa buhay mo, o yung mga answer, yung mga destiny mo, o something need to fulfill in life, tatandaan mo palagi, isa sa iyong susi. Ikaw, tulad nga ng sabi ko kanina, di ba? Ikaw lang ang makapagpapabago ng buhay mo. Ikaw lang. And then, syempre, may mga papasok na idea ako nakikita sa'yo. I-force mo yun nun sa nakikita ko dito. Makakasip ko daw ng text message, communication with someone. And may mga gagawin ka Parang meron kang isang bagay or may activity, passion, or creativity ka na gagawin na pagtutuunan mo ng energy mo or ng pansin. Yun na nakikita ko sa'yo. You're starting something in life. Kumbaga nandun ka sa sitwasyon mo na kailangan mo na rin manindigan sa mga bagay o sitwasyon na umpisahan mo na, no? Ibig sabihin, kailangan mo na mag-umpisa sa mga bagay na ikakaganda ng buhay mo. May mga bagay na kailangan mo maintindihan or may mga sitwasyon na maiintindihan mo na. Or kasi makakaramdam ka raw ng peaceful, ng mental peace this week, ang sinasabi dito. Mayroon ako nakikita. Siyempre, hindi maaalis sa'yo, no? Marami sa Sagittarius na yung keeping your feelings. Kumbaga, hinahide mo talaga yung nararamdaman mo. No? Isa na rin doon sa sitwasyon mo, siguro you want to protect yourself, maaring gano'n, you want to protect your energy, maaring gano'n. Meron ako nakikita na sinasabi na kailangan mo daw aksyonan or protektahan o solusyonan yung pagdating sa kaperahan. Yun ang sinasabi dito. Tanda mo sa yung susi. Someone want to protect you or someone is gusto kanyang protektahan. Vice versa tayo. Iba sa inyo, parang you're a leader, a boss, or maari na may negosyo ka. Malaki man o maliit yan. O kaya meron kang isang sitwasyon na ikaw ang magli-lead. Pwedeng gano'n sa iba. Yun. There's a leadership situation ako na nakikita sa iyo. Dito. And then also, ang sinasabi kasi dito, maaaring magkakaroon ka ng mga reflection from the past situation, pwedeng ganun, sa mga tao, sitwasyon, o pangyayari, no? Na hindi naging maganda para sa iyo. Halimbawa, may taong nangloko sa iyo, o kaya yung dati mong kasamahan, dati mong karelasyon, or dati mong kumpanya, or kaibigan, maaaring magkakaroon ka ng reflection doon na nagsinungaling siya, niloko ka, o hindi naging fair sa'yo. Pwedeng ganun, no, sa iba sa inyo.
And then, ang nakita ko rin, mag-ingat ka lang din kasi someone is wearing a mask. Pwedeng may makikilala kang bago or sa iba sa inyo, may bago kasi ako nakikita at meron din ako mga person na who's connected sa'yo na kapag kaharap mo, iba ang pakikitungo sa'yo, no? Or baka naman ikaw to. I hope hindi ikaw to, no? Pagkaharap mo, iba yung pakikitungo sa'yo. Pero pag nakatalikod ka na, iba na sila sa'yo, no? Kung ano na yung mga sasabihin, mga sinungaling. Kumbaga, nandito rin is may tao din na nagmamatsyag. Ibig sabihin, either ikaw nagmamatsyag o may minamatyagan kang tao or someone is may nagmamatsyag sa'yo o may o tinitingnan niya yung mga kilos mo. May ganun ako na. Vice versa tayo. Yun. Mag-ingat ka na lang din sa mga decision making mo, no? Na baka pwede ka kasi magkamali. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. May taong kasuspe-suspe siya, mag-ingat ka basta. And then may tao na magiging makasarili or sakim, sarili niya lang iniisip niya. And then may mangliling lang, may pangliling lang, o lilinglangin ka. Kaya wag kang kwento na kwento, put limitation, protect yourself, protect your energy, put boundaries. Alam ko na meron ka naman ganun. Pero kasi meron ako nakikita na close mo na siya or naging close mo siya, pwedeng ganun, na meron din siyang nasasabi sa'yo. Kumbaga pwedeng yung iba dito payo siya ng payo sa'yo o may nakaka-receive o pinapayuhan mo siya pero may nasasabi pala sa'yo. Diba? Tingnan natin energy mo. Ingat lang. Energy ni Sagittarius this week. Actually, may enemies ka nga Energy niya. Okay, energy mo, nakita ko sa'yo dito. Diba dito meron kayong mga lalakarin? Yan, may mga lakad kayo. May mga asikasuhin kayo. Sa iba naman dito is may mga i-illusionan daw kayo. Yan, may mga i-illusionan kayo, may mga i-dream kayo na situation. Pero ang nakikita ko kasi dito, stagnant yung situation mo. Siguro nandun ka sa point na, what if ganito, gawin ko to, umalis ako, o pag-action ako, pasikasuhin ko to. May mga ganun kang sitwasyon, no, akong nakikita sa'yo. Kung titingnan ko siya dito, kasi sinasabi ni card na merong isang sitwasyon na hindi ka makapag-focus or hindi mo siya nasasaayos. Yun ang sinasabi dito. Pwedeng sa pera, pwedeng sa sarili, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa relasyon, pwedeng basta merong sitwasyon na hindi nag-success, hindi na isaayos. Yan, yun ang nakikita ko. May sitwasyon na na-stagnant. Yan ang nakikita ko dito. Yung iba dito feeling stuck, no? O may mga sitwasyon na nai-stuck or na-stuck. Nandito ka sa sitwasyon mo, syempre, nandun ka sa point na this week is may mga bagay na sisiyasatin mo, may mga bagay na you want to recover from a difficult situation, may mga ganun. Magmumuni-muni ka. Yan, may mga sitwasyon na maghahanap ka ng mga katotohanan. Actually, andun yung urong sulong na action ako nakikita sa iyo by this week. Night shift ka ba? Iba siguro sa inyo if hindi kayo night shift minsan pagising-gising kayo or kulang kayo sa tulog. Or palaisip lang kayo sa gabi. Anong parating kay Sagittarius? Okay. May mga excitement situation pala. Ingat lang kasi ang nakikita ko either ikaw or someone kasi may sasakitan tiyan.
Hindi ko alam kung may sakit siya sa tiyan or mananakit yung tiyan niya or pwede sisikmurain, magkaka-LBM. Pag sa babae siguro, menstruation o kabag, o ano man yan, no? Yung na nakikita ko dito sa iyo. Ingat lang din, ha? Parating. Okay, ang parating sa iyo, sa nakikita ko sa iyo dito, ay may taong kakausap sa iyo. Maaring itong tao na to either kapatid, kaibigan, or ka-family member, or pwede rin karelasyon. Yan, magkakaroon ng pag-uusap. Ako nakikita dito about decision making. Yan, baka may pag-uusapan kayo, then doon yung mga pagdidesisyon ninyo, di ba? Pwede mga kaibigan or family, ganyan. And then, nakikita ko rin sa iba, ang parating sa iyo is there's a celebration, ganyan. May mga biglaang pag-alis, biglaang celebration, biglaang ayaan, ganyan. There's a may having fun, happiness, enjoyment, may mga ganun. Ako na nakikita sa iyo. May mga magkakaroon ng mga plano or may ipaplan na situation for the happiness. And then also, may mga surprise event ako nakikita. May getting together actually. Either family man yan, reunion, close relationship man yan. May mga getting together. May nakikita rin ako na actually maraming tao rin. Ako nakikita. Either may mga pupuntahan ka na mataong lugar, either may pupuntahan kang celebration tulad ng sabi ko kanina, or wedding, ganyan, pwedeng ganun. Or may mga mapag-uusapan related to a wedding. Yun ang nakikita ko. Baka may nakita kayong nagsi-celebrate, di ba? Mapag-usapan nyo yun. Parang may something ganun. Yun ang nakita ko na parating sa iyo. And also, you will enjoy the fruit of your labor and success. Merong sitwasyon ka na ma-achieve. Hindi siya malaki. At least may blessing ka, di ba? Hindi siya ganun kalaki, pero there's a blessing or there's an achievement or there's a goal or may goal ka na pwede mong ma-achieve this week. Sa iba dito, nangyari na to. Sa iba, nangyayari. Or sa iba is mangyari pa lang sa mga susunod na araw. Yun ang nakikita ko sa iyo. No? Yan. Meron din ako nakikita na coming home. Yan. Pwedeng ikaw is pupunta ka ng probinsya, pupunta ka ng kabilang baryo, pupunta ka ng ibang bansa, or uwi ka ng Pilipinas, or someone galing ng ibang bansa, galing probinsya, galing ibang baryo. Merong coming home. Ako nakikita sa iyo. May mga darating na opportunities sa'yo. No? Marami ka rin iisipin eh. Ang nakikita ko sa'yo dito, marami kayong iisipin. Kung titignan ko rin dito is merong biglaan na hindi pagkakasundo na pwedeng maganap. Kung kayo is nangyari na yun, maaari magkakaroon na ng understanding or pagbabate. Yun ang nakikita ko sa iba. Sa iba naman sa inyo is maaari may mga pag-uusapan kayo. Kanya, may mga disagreement pa rin, may mga conflict, kaya may mga biglaang hindi pagkakaintindihan, may mga biglaang pagkairita, o kaya naman may mga mapag-uusapan kayo related to a house, territorial, ganyan. Lalo na kung sa trabaho, di ba? Halimbawa, wag sana ikaw yun, di ba? Halimbawa, when it comes to territorial, di ba? Alam mo naman yung mga tao, di ba? Kapag may bagong pasok or yung isa is napakatagal na doon, decade na, tapos parang forget decade na siya, nagmamataas na siya, ako'y nauna sa'yo, dapat ikaw ang makinig sa akin. Di ba yung mga ganon, di ba? Teritoryo ko to, ganyan-ganyan. Alam mo yung mga, sakit pa naman yan ng mga Pilipino. Lalo na pag mga nasa ibang bansa. Yan, may mga ganon ako nakikita sa part mo. Hindi man siya, kapatid man siya, or makasama sa trabaho, ganyan. Meron ako nakikita hindi pagkakaintindihan no? May mga taong hindi nagkakaintindihan. Pwede mga kaibigan mo, pwede, kahit malait man o malaking conflict yan, may ganun nakikita. Pwedeng karelasyon, ganun din, ang nakikita ko dito. Tingnan natin ang dapat iwasan. Dapat iwasan ni Sagittarius. Halimbawa, kung kayo is you're in a relationship or mag-asawa na kayo, pwedeng yung
sa part ng asawa mo or sa part ng karelasyon mo, hindi ka nila gusto. Or sa part mo is hindi nila gusto yung karelasyon mo. Pwedeng gano'n. May gano'n din ako nakikita. Dapat iwasan. Ay, tama ka dyan. Okay, dapat mong iwasan. Tabi natin yan. Para hindi ka kasya. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo syempre yung ma-imbalance ka. Yung ma-disorganize ka pagdating sa pera mo, pagdating sa sarili mo, pagdating sa mga iniinom, kinakain mo, kung sa mga aspeto ng buhay mo, ma-imbalance ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Iwasan mo siguro yung hindi ka maghigpit. Yan. Kung sa pera yan, kailangan mo maghigpit. Syempre, kung sa pakikipag-usap man yan or mga maghigpit ka rin, wag lahat ipagkatiwalaan, di ba? Iwasan mo yung ma-disconnect ka sa mga gusto mong fokusan, sa mga gusto mong ma-recover, sa mga gusto mong mag-success into your life. Yun. Iwasan mo na kapag may problema ka, isarilinin mo. Siyempre, maghanap ka ng isang tao na alam mo trusted talaga at hindi ka ibibenta kung kani-kanino, di ba? Yun. You need to share your problem din. No? May mga bagay din na you need to release the pain, or ang nakikita ko rin dito is yung ma-overcommit ka in a situation na hindi makaka-success para sa'yo or malulubog ka doon. Ganun. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Yun, iwasan mo yun. Yung ma-imbalance or yung hindi ka rin magsalita, ganyan, ng iyong opinion in life. In a good way. No? In a good way. Huwag yung nahandito. Yun. Iba dito may problema kayo sa finances? Makaramdam ng iba sa inyo, siguro masakit ulo nyo, sakit ang paa nyo, ganyan. Makaramdam kayo ng ganyan. Maaaring iba dito is pagaling na or gumaling na, no? Pero may mga ganun ako nakikita sa iyo. May sitwasyon na hindi mo expect the unexpected situation happen. Another message yung sinasabi ko, expect the expected. May mga excitement situation, there's a happiness, fulfillment, and may achievement nga ako nakikita sa iyo. May good news no? Ako nakikita sa iyo. May good news na darating sa iyo. Sa iba naman sa inyo is may tao na may bigla kayong makikilalang tao bago. Sa iba naman sa inyo, bagong trabaho to. Kung naghahanap kayo ng trabaho, this is the time. No, this is the time. Dahil nakikita ko is matatanggap kayo. Matatanggap kayo. There's a new beginning happen in life. Magkakaroon ka ng paglaya sa isang sitwasyon sa buhay mo. May nakikita akong authority, no? Maaring may kakausapin ka na mas matanda sa'yo dito. Kasi magkakaroon din ng mga pagpapasya. Kaya kung naghahanap ka ng trabaho, is maaring ikaw is matanggap. Tingnan natin what comes sa love. So, ba dito is may darating na bagong love. Kung kayo single, there's a new love. Ako nakikita sa iyo. Sa iba naman dito, itong tao na ito is hihingi muli sa sayo ng resetting or maaring ikaw ito. No, kung magagusto niya ng resetting sa iyo. Tingnan natin sa love mo. Sa iba dito, bagong tao. Love sa lahat. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Ano to, universe? Bakit may tao dito? May taong hindi maganda yung energy. May tao na ano lang siya sa'yo, no? Connected lang siya sa'yo because of your support. May tao ako nakikita gano'n.
Okay, when it comes sa love, when it comes sa love, kung kayo sa kahiwalay, syempre, tulad ng sabi ko kanina, gusto niya ng isa pang pagkakataon, o gusto niya ng recovery sa'yo. Gusto niya magkaroon ng pagsasaayos. Pero ang nakikita ko kasi sa kanya, itong tao na to, may pagka-irresponsable. Oo. Maaring itong tao na to is hindi siya marunong mag-ipon ng pera. Pwedeng kapatid mo to, pwedeng karelasyon mo talaga ito, or pwedeng anak mo, or pwedeng ikaw. Sabi ganun, yun ang nakikita ko dito. And then also, hindi siya marunong mag-ipon eh. Yun ang nakikita ko sa kanya. Pasaway. Pasaway. Medyo may pagka-immature itong tao na to. And then, madali siyang mabagot. Pwedeng iba dito, anak mo to. Iba dito, may anak kayo, isa? Pero may namatay. Hindi ko alam kung anak mo yung namatay, pero may namatay. Oo, may namatay. Siguro matagal na to. Pero may namatay ako. Nakita ko, may namatay na tao. Ibig sabihin. And then also, ang nakikita ko is, yun nga, gusto niya magkaroon ng recovery. Pasaway nga lang siya. No? Pabaya. Ganyan. Responsable. Immature. Gusto niya makapag-ayos sa'yo. Pero ang nakikita ko naman sa iba is may pagka-player pala to, tao na to, no? Kasi nandun siya sa point na kapag dumating siya sa point na naging magulo na yung isip niya, lumalayo siya. Tapos pag okay na, tsaka siya, hello, gaganon ulit siya. And then, sana wag kang pumasok sa option na kasi iba dito may third party. Kung ang nakikita ko naman sa iba sa inyo connection to sa anak or kapatid. Yun na nakita ko. Pari yung kapatid mo, anak mo, pasaway, ganyan. Hindi nakikinig. Yun na nakikita ko dito. Kung kayo is in relationship naman, nahihirapan kayong mag-ipon ng pera. Isa sa inyo nahihirapan mag-ipon ng pera. Pero masaya kayo. Yun na nakikita ko dito. Isa sa inyo, syempre, andun pa rin yung pasaway, ganyan. May mga bagay pa rin na hindi pa natatapos ang nakikita ko dito. May mga bagay na hindi pa naki-clear o hindi pa nakakalaya. Halimbawa, ano ba yun ate? Halimbawa, yung in a past situation sa trabaho o kaya sa pera. Diba? Kung may mga utang ka. Yan. May isang sitwasyon na hindi siya nagtatapos. Pero nakikita ko masaya naman kayo. May saya akong nakikita. Sa mga nagkahiwalay, gusto niya ng resetting sa'yo. Kaso nandun siya sa pag-aalinlangan na kumonek sa'yo, no? May pag-aalinlangan connection. Makimkimin ka nga. Dami mong iniisip, May ano kayo, travel? Ba dito may mga malayo man o malapit? Yan, may nakita akong travel. Sa sitwasyon, may happiness nga, no? Sa sitwasyon mo, ang nakikita ko sa'yo, marami kang naiisip Marami kang idea, marami kang gustong gawin, marami kang gustong umpisahan, gusto mong simulan. Kumbaga, din ka sa point na ang dami mong daydream, pinafantasizing, pero nagiging mabagal ang action o nagiging mabagal yung decision making. Siguro, sa iba sa inyo is you want to make sure or you need na slowly but surely, pwedeng ganun sa iba, akong nakikita sa iyo. Nagiging mabagal, lahat, as in lahat, nagiging mabagal ang lahat para sa iyo. Sa nakikita ko dito sa iyo. Kasi may mga point na gusto mo na makarecover, may mga point na gusto mo na mag-success, may mga point na, actually na alam mo sa sarili mo how to success. Yun nga lang, siguro, there's a fear situation siguro, o kaya sa iba masyado lang na pinagpapalibay yung mga bagay, pwedeng ganun. Kasi ang nakita ko medyo, ang slow lang ng lahat. Isip lang ng isip, alam mo yun? Isip ng isip,
Kailangan mo mag-focus. Magbigay ka ng effort and hard work. Ako nakita sa'yo dito. Ganun pa rin. Ba't ganun pa rin? May mga gusto kayong isaayos na isang sitwasyon sa buhay mo. Pero, maaring kayo is, sa iba sa inyo is lack of money talaga. No? Kumbaga may mga gusto kayong umpisahan, gustong gawin, aksyonan, pero lack of money. Kasi nag-fail yung ibang, no, pagdating dito. Iba sa inyo is hindi man kayo lack of money, pero mataas naman yung pride ng iba. Or someone is mataas ang pride. Kumbaga ay alam mo yung okay lang kung mataas yung pride. Depende kasi sa pride. Alam mo may mga mataas ang pride na wala namang ibubuga, pero ang taas-taas ang pride. Alam mo yun? Yung kung makapagmalaki kala mo, di ba? Alam ko na gets nyo na ako. Yun ang nakikita ko dito sa iyo. Nagkakaroon ka ng there's a jangling situation happen into your life. Siyempre, sa iba sa inyo is by this week din, ang nakita ko is marami kang gagawin ng, yung iba dito, marami mga multitask, multiple priorities ka na gagawin, may mga bagay na babaguhin, isasaayos, aaksyonan. Yun ang nakikita ko sa iyo. Yan. Merong mga pagbabago na gusto mong gawin o may mga unexpected change happen, ako nakikita sa iyo. Or nandun talaga yung wishful thinking mo na sana magbago na yung ganito, sana ganyan, sana ganon. Nandun ka sa point na yon. So, iba naman sa inyo is thinking, may paglipat no? Maaaring may mga bagong paglipat ng bagong lugar, bagong trabaho. Yan ang nakikita ko dito. Kasi there's a new beginning din kasi na nakikita ko sa iyo. Iyon. Good naman sa mga bagong trabaho. Kung gusto nyo magtrabaho at tanda mo na sa Seisiki, matatanggap kayo. Sa mga iba naman dito is may mga bagong trabahong papasukan or you have an idea na gusto mong gawin o isaayos sa buhay. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Iba dito pagbabago to. May mga happy gathering, yan, may mga collaboration, joy, happiness, situation. May mga magkikita-kita or magchichill-chill. Ako nakikita sa iba sa inyo. Maliit, hindi siya malaki pero sa iba dito maliit lang siya. Na siguro tamang kainan, ganyan. Chill-chill lang, mga friend, friend, kung sino man yung close relationship mo pa, pwedeng kapatid, pwedeng kung sino man yan. Ba? May dalawa pa. Okay. Andito ka sa sitwasyon mo. Sa iba andito ka sa sitwasyon mo na you want to escape or mag-escape ka sa isang situation na it's not working to you anymore. Or you need to escape, no? Ang nakikita ko, you need to focus to escape or you need to focus dun sa bagay na yon para ma-pursue mo yung mga pangarap mo sa buhay. May mga bagay na kailangan mo umalis kasi. You need to getting away with something. Then ako nakita, give an effort, hard work, focus, and commit dun sa bagay na yon. Either something kailangan mong masterin or may mga or need to develop, mag-focus ka lang doon sa bagay na yun, sa nakikita ko dito. And syempre is, kailangan mo daw ng lakas ng loob, katapangan, tibay, katatagan para makamit mo yung bagay na yun. Yun ang nakikita ko sa'yo. Ang nakikita ko naman sa iba sa inyo is may taong nagmamanman sa'yo. May taong nagmamanman. Or tinitingnan ka niya, ganyan. Sinisiyasat ka niya. Yan, may taong ganun ako nakikita. Sa iba dito, kasamahan mo to sa trabaho. Or pwedeng, ikaw ito, pwedeng ikaw ito ha.
Pwede naman yung iba sa inyo, nasa paligid nyo lang. Halimbawa, nasa bahay. Sa bahay yung work mo, maaring ganon. Maaring may nakatingin sa iyo doon. No, kung nasa sa trabaho ka, maaring yung tao, may tao na tinitingnan niya yung bawat kilos mo. Minamanmanan ka niya. Yun ang nakikita ko dito. Or pwedeng ikaw, meron kami namanmanan. Diba? So, iba dito is tataha kayo ng bagong journey in life. Magkakaroon ng new beginning or may mga clarity situation happen. Nakita ko is may mga partnership, collaboration. Someone want to share something, either goals or may mga, tulad na sabi ko, diba, kanya parang may collaboration or pagkikita-kita or pag-uusap-usap. May mga pag-uusapan kayo related to money. So, iba pa sa inyo is may makikipag-deal sa'yo or makikipag-deal ka. Or ikaw ang makikipag-deal. May mga kasiyahan nga, ano? Ano nakikita sa'yo? Magkakaroon ng paghahatol? Magkakaroon ng paghahatol. Paghahatol ate at masyadong masyadong parang there's a decision making. Yeah, may magkakaroon ng paghahatol o may paghahatol na magaganap o mayari. Kasi nandun ka sa point na meron kang i-analyze or thinking about something strategy or may mga bagay ka na ipapractice and then maaring iyon is decisionan mo na. Yun ang nakikita ko sa'yo by this week. Siguro may mga ilelet ko ka na, ganyan, or kaya may mga point na gusto mo nang i-withdraw or nahadon ka na sa point na maaring din na makaka-recover ka na from a difficult situations in life this week. Yan, kung saang aspeto ng buhay mo yan. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. And then also is iba sa inyo, siguro mas may mga panaginip ako na nakikita sa'yo. Maaring iba sa is mananaginip kayo. Meron ako nakikita na pagbaksak. May babaksak. Hindi ko alam. Mag-ingat kayo. Baka naman babaksakan kayo ng kung ano. Diba? O baka naman ikaw yung bumaksak. Diba? Madulas ka or or someone into your life. Ganyan. May pagbaksak. May pagguho. Ako nakikita. Pwedeng halimbawa pagguho ng pangarap. Pwede rin yung pagguho ng tiwala. Pagguho ng hope. Pag-hope na hope eh. Basta may pagguho, may collapsing or may masisira o may masisira, parang ganun ako nakita. May tao ako nakikita na hindi siya pwedeng asahan or hindi siya pwedeng pagkatiwalaan. And then also, yung iba sa inyo is magkakaroon na kayo ng mga pagpapaliban sa buhay. Kung mag-iisip ko lang ng isip, magpapaliban mo na. Parang, alam mo yun, halimbawa, maglilinis ako ng bahay. Ay, mamaya na lang. Ay, bukas na lang. Ay, next time na. Example ko lang yun O halimbawa, mag-a-apply ka ng trabaho. Ay, bukas na lang. Ay, next week na. Ay, next year na lang. May mga basta magkakaroon ka daw ng pagpapaliban sa iba sa iyo. Hindi naman kayo lahat, actually. No, ayun na nakikita ko dito sa iyo. May mga lakad talaga dito. May mga excitement situation. May hinihintay ka. Kayo, ano ba to? Mag-ingat kayo talaga kay sa tiyan. Hindi ko alam kung sino pero may tiyan ako nakikita sa'yo. May mga parang yung iba dito, you're waiting for a sign. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Pero may excitement May excitement situation. Iba dito may travel Siguro, you plan to travel maybe next year or 3 days, 3 weeks, 3 months or maybe next year by March or by the 3rd week of January, pwede ganun or January 3, parang ganun. Yun na nakikita ko sa iba. Pero may travel ako nakikita sa iyo. O by the 3 months. Arigatou namaste, God bless.